Welcome back to my channel. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog. And for today's video, pag-usapan natin mga Inday, mga dodong, ang mga body parts na kung saan gustong-gustong hawakan mo ni Dodong, no? Gustong-gusto ni Dodong na hawakan mo ito sa tuwing kayo ay naglato-lato, mga Inday. So ano nga ba tong mga body parts na to? So panoorin buo ang video na to. Hi! So mga Inday, pag kayo po ay naglato-lato, no, hindi po lahat ng mga dodong ay mapapa-ungol nyo. At hindi po lahat ng mga dodong ay napapasaya ninyo sa tuwing kayo ay naglato-lato. So itong tips na aking sasabihin ay based on my experience, of course. Huwag na tayong mandamay ng iba at baka tayo ay maano pa dyan. So, based on experience lang tayo dito. At based sa aking pagmamarites, no? Magtanong-tanong din tayo, mag-interview din tayo ng mga kababaihan, no? Kung ano nga ba yung weakness, no, Dodong, para mapapa-ungol mo siya sa kama, no? So, number 1 po, mga Inday, na gustong-gusto ng mga lalaki na doon mo siya, doon mo paglaruan, doon mo siya hanikan, doon mo siya paganahan, ay number 1 po ay ito yung tinatawag nating sa likod ng tainga nila. Yes, sobra ka-sensitive ang tainga ng isang mga dodong, no? Once na kinagat-kagat mo yan na may kunting dila, no? Na may kunting padala, pagganon, at may kunting pakagat-kagat, ay of course, ma-awaken talaga ang senses ni Dodong, no? So, sa mga babaeng, anong tawag natin, malalalan, isa yan sa mga ginagawa nila kung paano nga ba nila nilalalandi ang mga lalaki. So, yan po, the way they act, no? Makikita nyo naman, mga Inday, di ko na dapat sabihin pa yan. So, number 2, ito po yung tinatawag nating leeg, no? Yung iba kasing babae, maselan sila. Ayaw nilang dumidila sa mga sa leeg ng dodong. Dahil yung iba ay nagiging tsokolanay na yung leeg. Lalo na pareho sa akin, no? Kasi may diabetes. Alam nyo, na normal naman talaga na maitim ang leeg, maitim yung singit, kasi nga meron tayong tinatawag ng mga hormonal imbalance, no? At prone din sa mga tinatawag nating friction, no? Magganon yung mga skin to skin, kaya minsan nangingitim talaga. So minsan katayong mga babae ay masiselan pag nakita natin yung chocolate lanay ng isang dodong. So hindi tayo masaya na paglaruan, anuhan ang leeg. So pangalawa yan na weakness ng mga dodong. Pag marunong ka kit dyan, magdila dyan, magano-ano dyan. So, number 2 yan na weakness ng mga dodong. So, number 3 na weakness ng mga dodong na kung saan, pag ito talaga, the best talaga, talaga mo siya, ay tinatawag nating pasas. So, ganuhin na lang natin pasas. Alam nyo yung pasas? Yung otong. Yung otong. No. Yung otong na mga dodong, pag marunong ka maglaro niyan, ay mapapaitad mo talaga sila. Tulad nating mga babae, pag nilaruan din ang ating mga ganyan, of course, napapaigta din tayo. Kasi nga, may senses yan. May gamit yan sa ating katawan. Lahat ng nakikita mo na body parts sa ating katawan, meron at merong gamit yan. Kahit kalit-liitang detalye dyan. No? Ganun ka-smart ang Panginoon. Kaya nilagay niya yan dyan. No? So, yun nga, number 3, yung tinatawag nating pasas, the way nga, paglaruan mo yan, the way na anuhan mo yan, sus, napaka-sensitibo talaga niyan.
Grabe yung power niyan. Grabe yung energy, flow of energy. Pag marunong ka dyan maglaro, Inday. So, number 4 ay ito tinatawag nating belly button. No? Pusod. So, tayong mga babae talaga, hindi tayo mahilig. No? Mas gusto natin, aminin nyo man o hindi, mas gusto natin na tayo yung nilalaro, tayo yung ginaganon, tayo yung pinaganahan, tayo yung mga ginanon. Hindi tayo ma-effort na ganuhin din kung ano yung gusto natin, ganun din ang ipagawa natin sa mga dudong. No? So, yung mga dudong, gusto din nila yung belly button mo. No? Yung mo daw, pusod mo. No? Na ganuhin mo rin. So, pag nakita mo naman na madumi, linisan mo. No? Ma-appreciate niyang mga dudong yan na linisan mo yung mga ganyan. No? Kung ayaw mo, kung hindi ka talaga, yung first time mo lang talaga gawin sa buhay mo at nakikita mo madumi, mabaho, of course mabaho talaga yan pag hindi ka marunong maglinis niyan mga dudong. So linis din, linisan mo. No? Simple as that. Ma-appreciate yan ng mga dudong. So yun nga, number 4 yung belly button. At number 5, ito yung tinatawag nating yung hita. Alam nyo yung hita? Kung marunong kayo maghimas-himas doon sa hita ni dudong, kung marunong kayong magmasahi doon sa hita niya, yung marunong kayong haplusin ang hita ni dudong, grabe yun, no? Napaka-powerful din yun, no? Yung paghaplos pa lang, yung paglaro pa lang doon sa mga buhok-buhok, kasi meron, di ba, mabuhok yung mga dudong, sila, mga hairy sila, pag ginaganon mo lang yun, kung the way na nilalaro mo, the way na inaano mo, yung parang, grabe yung parang binubuhay mo yung senses doon. So, pag marunong ka niyan, grabe, mapapaigtad talaga yung mga dudong na yan, no? So, yan po ang number 5. At ang number 6, itong number 6, ay isa din sa mga weakness ng mga dudong. Ito yung masahiin mo yung, yung foot nila, no? Foot massage, no? Pag marunong ka kasi mamasahe ng foot massage nila, di ko sinasabi na isubo mo yung, kasi yung sinasabi ng iba na isubo mo daw yung hinlalaki ng paa, hindi po yan totoo. Huwag mo pong isubo ang hinlalaki ng paa, hindi po yan totoo. Masahiin mo. I-massage mo yung paa ni Dodong kasi nga super tired si Dodong, lalo na sa trabaho, galing sa work, galing sa mga iba't ibang para makapag-income. So, ma-appreciate nila pag marunong kang magmasahe sa foot nila. Yun, no? Yung masahe ka doon, ma-appreciate, mapapaigtad mo talaga yan sila, mga Inday. So, isa din yan kung bakit masasabi natin na mas ma-inlove si Dudong sa iyo, no? Kasi marunong kang mag-alaga, marunong kang kung saan siya, makiramdam ba? Nung marunong kang makiramdam na ganito pala yung mga weakness niya. Dito ko pala siya mga ganyan, no? So, lastly talaga ay ang pagkain ng cucumber nila, no? So, hindi po lahat ng mga babae mahilig sa cucumber. Hindi po lahat ng babae marunong humawak ng cucumber. Yung iba sobrang maselan. Kahit nakakita ng cucumber, napaka-uwi. Kanang sobra, no? Sobra yung iba. So, huwag ka nang mag-kiji-kiji dyan kasi ginamit yan ng Panginoon. Inano yan ng Panginoon, no? Kasi may yan. Sorry, no? Kung baka may dyan, may mga mambabas dyan na bakit gawin mong pangalan ng Panginoon dahil lang sa kaanuhan mo, no? Hindi. Ang main point ko dito is lahat ng body parts natin ay may gamit, no? Lahat ng body parts natin ay sadyang nilagay para may gamit, at paano to gamitin ay yung dapat mong malaman. At huwag mo tong gamitin na
overuse or kahit kanino-kanino lang. Gamitin mo ito with the act of love. Yan ang gusto kong iparating sa inyo mga dudong, mga inday, no? So, sa susunod naman nating video, sana hindi kayo nagsawa sa mukha na to at may nakuha kayong kunting kalaman dito lang kay Inday Bagat. Open-minded love.